LPA06B, ganap na ang isang bagyo. Isang bagong bagyong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR na tatawaging Bagyong Francisco. Posible pang lalong mas lumakas pa into a typhoon category habang papalapit sa bansa. Habagat muling lalakas sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Isang tropical depression ang nabuo sa Silangang Visayas matapos nang mag-develop ang isang low pressure area na matagal nang binabantayan ng mga weather agencies. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, ang sentro nito ay nasa layong 2,085 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas at nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 70 kilometers kada oras habang kumikilos pakaluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Mabilis po ito mga kababayan. Ayon sa forecast, inaasahang papasok ito sa loob ng ating PAR o PAR sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Kapag nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan na ito ng local name na Bagyong Francisco, ang ikalawang bagyo ngayong buwan ng Hunyo at ang ika-6 na bagyo naman ngayong taong 2026. Patuloy pang lalakas ang sistemang ito habang nasa mainit karagatang Pasipiko o sa Philippine Sea at posible itong maging isang tropical storm sa loob lamang ng susunod na ilang oras at maaari pang umabot into typhoon category pagsapit naman ng Linggo. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy po ang paglakas nito ang bagyong papalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat mababa pa rin ang posibilidad na direktang tumama ito sa ating kalupaan dito sa ating bansa, hindi na inaalis ang posibilidad na makalapit ito sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Dahil dito, posible pa rin makakaranas ng masungit na karagatan, malalakas na hangin at pag-ulan sa ilang lugar habang lumalapit sa ating rehiyon. Isa pang mahalagang dapat bantayan mga kababayan ay ang posibleng muling paglakas ng hangin habagat o southwest monsoon simula ngayong weekend. Kapag nangyari ito, maaring muling makaranas ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang lugar sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating bansa sa mga susunod na 3 araw. Ngunit patuloy nating babantayan ang bawat galaw nito dahil maaari pang magbago ang forecast track at intensity sa mga susunod na updates. Kaya patuloy tayong mag-monitor dito sa ating channel mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok. Ngayon, alamin naman natin ang posibleng track ng bagyo o galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Nakikita ng karamihan sa forecast model na tatama ang bagyong ito sa alimang bahagi ng Pilipinas. Sa halip, inaasahang kikilos ito pakanlurang hilagang kanluran hanggang makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Pagkatapos makapasok sa ating PAR, tuluyan na nga itong tatawaging Bagyong Francisco at magsisimula na itong lumiko pahilagang kanluran. Sa bandang Miyerkules, sa mga susunod na linggo mga kababayan, inaasahang mag-recurve o lilihis ito patungo sa direksyon ng Southern Japan. Dahil dito, mababa pa rin ang posibilidad na direktang landfall sa ating bansa. Gayunpaman, hindi pa rin maaring baliwali na sitwasyon dahil anumang maliit na pagbabago sa steering wind sa Pacific ay maaring magdulot ng pagbabago sa forecast track nito. Kaya patuloy tayong huwag maging kampante, lagi maging handa at magsubaybay sa ating update. Bagamat malayo pa ang tropical depression sa ngayon, may isang mahalagang epekto ito na maaring idulot dito sa ating bansa. At ito ang muling pagpapalakas ng hangin habagat o southwest monsoon. Kapag lalo pang lumakas ang sistema sa ating Philippine Sea, mas maraming moisture ang maaring mahigop nito sa karagatan. Dahil dito, posibleng makaranas ng mas madalas na pag-ulan, thunderstorm, biglaang pagbuhos ng ulan, pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas pagsapit ng linggo hanggang sa susunod na linggo. Ito ang bahagi ng forecast na dapat nating bantayan na mas mabuti sa mga darating na araw. Samantala,
Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, ang easterlies pa rin o mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang pangunahing umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at buong Visayas, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na thunderstorm lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi. Sa natitirang bahagi ng bansa, nananatili ring mainit at malinsangan ang umaga, ngunit may posibilidad na localized thunderstorm sa bandang hapon at gabi. Dahil dito, pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na magdala lagi ng payong, kapote, lalo na kung may lakad kayo sa labas. Naitalang temperatura mula sa Metro Manila, ang pinakamababang temperatura ay 25 degrees Celsius habang umabot naman sa 34.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura kahapon. Dahil mas mataas ang humidity o mainit na panahon, posible pa rin maramdaman ang mas mataas na heat index sa ilang lugar, lalo na sa tanghali hanggang sa hapon. Para naman sa lagay ng dagat at hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao, mananatiling bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon ng karagatan na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Sa ngayon ay ligtas pa rin ang karamihan ng malilit na sasakyang pandagat, ngunit ipinapayo pa rin ang patuloy na pagmonitor sa mga opisyal na babala bago pumalaot sa inyong lugar. Mga paalala mga kababayan, dapat abangan sa loob ng 24 oras. Posibleng maging isang tropical storm ang kasalukuyang tropical depression. Posibleng pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Bibigyan ito ng pangalang Bagyong Francisco kapag nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At posibleng maging typhoon habang nasa Philippine Sea ang bagyong ito. Mababa ang tsansa ng landfall sa ating bansa at posibleng magpapalakas muli ng habagat sa mga susunod na linggo. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Sa panahon ng bagyo, lindol at pagbaha at iba't ibang pagsubok, mahalagang manatiling handa, ngunit higit sa lahat ay manatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Habang ginagawa natin ang lahat ng paghahanda para sa kaligtasan ng ating pamilya, huwag din natin kalimutang manalangin at humingi ng karunungan sa ating Diyos sa bawat araw. Kaya patuloy tayong magtiwala, manampalataya sa kanyang kakayanan at kapangyarihan na magagawa sa ating buhay sa bawat araw. At yan po ating update sa panahon sa araw nito mga kababayan. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, magligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.